Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, patong-patong na mga kaso isinampa sa mga sundalo sa Sinunok Operation. SITG binuo tanong sa pananagutan ng pulis. Fake news crackdown matapos arestuhin ang dating broadcaster na si Jay Sonza, paiigtingin pa ng Malacanang. 13.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Zamboanga HVI Timbog sa Baybast. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng multiple murder at frustrated multiple murder ang ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng April 23 raid sa Barangay Sinunok, Zamboanga City na target ang isang murder suspect na may warrant of arrest. Kabilang sa kinasuhan sina Corporal Virgil Jurada, Infantry Philippine Army Task Force Zamboanga, Private Lawrence John Arayani, Infantry Philippine Army Task Force Zamboanga, habang kinasuhan ng criminal negligence sina Colonel Danilo Ambe, Philippine Army, Major Voltaire Herrera kasama ang 8 iba pang sundalo. Inihain ang reklamo noong April 29 batay sa testimonya, forensic at ballistic evidence ayon sa Philippine National Police o PNP. Nauwi sa putukan ng operasyon na ikinasawi ng 3 sibilyan kabilang ang bata at ikinasugat ng isa pa. Bagamat joint raid, walang pulis na kinasuhan sa ngayon. Bumuo ng Special Investigation Task Group upang palawakin ang investigasyon at tukuyin ang iba pang posibleng managot. Paiigtingin pa ng Presidential Communications Office o PCO ang kampanya laban sa fake news kaugnay ng pagkakaaresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza sa kasong cyber libel. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, patuloy ang koordinasyon sa law enforcement upang mapanagot ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Inaresto si Sonza ng National Bureau of Investigation o NBI April 30, Huwebes ng gabi matapos maglabas ng warrant ng korte kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kinondena ng abogado niyang si Mark Tolentino ang timing ng pag-aresto, iginiit na nalimitahan ang karapatan sa agarang piyansa. Binigyang diin din ang kasong unlawful publication ay bailable bilang karapatan at hindi dapat ituring na non-bailable. Nasa kustodiya ng NBI si Sonza habang inaasahang haharap sa legal na proseso. Arestado ang isang 29 anyos na high-value individual o HVI matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos sa Barangay Ayala, Zamboanga City nitong April 30. Nasabat sa suspect ang humigit kumulang 2 kilo ng illegal na droga na nakasilid sa vacuum-sealed plastic bags matapos ang buy-bust operation sa Zone 6 San Vicente Street. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang law enforcement units. Dinala sa kustodiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isinailalim na sa pagsusuri ng forensic unit ang mga nakuhang ebidensya upang matukoy ang eksaktong komposisyon ng illegal na droga at posibleng pinagmulan nito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongco, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.